not as tough as. Big love shoutout po mga Quails lovers ni Will Stevie Mix Vlog. Kaya andito po tayo sa tahanan po natin sa Pasinaya Home West. Ayan po, dahil po sa aking tambak na basura, thank you so much po mga bossing dahil nag-recommend po talaga kayo, nag-volunteer na kayo na hakot na aking panambak sa labas. Dahil yung dati kong kausap ay hindi tumupad sa aming usapan, kaya sila bossing na lang po ang naghakot. Bago po pala nangyari yun, ayan po, ito po yung panambak sa amin dito sa labas po na aking tahanan dito sa Pasinaya Homes. May kausap na ako dati kasi na maghahakot sa akin, kaso nga lang medyo nakalimutan yata yung usapan namin, kaya hanggang ngayon almost 3 weeks na po itong panambak namin sa labas nung nagpa-renovate ako sa harapan. Yun po yung mga sako-sako po ng panambak na hindi po nahakot dahil nga ho iwan ko ba kung saan nagpunta yung kausap ko, kaya ayun, iniisip ko na lang na busy din yung tao na yun, kaya hindi ko na pinag-isipan pa ng ano man yung para sa kanya, dahil siguro may purpose din siya bakit nakalimutan. Kaya buti na lang yung mga kapitbahay ko dyan, si Boss Alan at saka si kumpare niya Roldan ay nag-volunteer na lang. Actually hindi talaga sila naghakot ng mga panambak dahil nga po kumbaga ano lang talaga, parang tulong lang din sa mga kapitbahay na kailangan daw ng yung help nga. Ika nga sila din ni Bossing Alan, yung kumpare ko is may tricycle yun, kaya nirito niya sa akin na hahakotin na raw lang, hahakotin nila. Sabi ko, sige boss, magbibigay na rin ako ng pag-consuelo, pag-salamat din. Yun, nahakot na agad kasi nga yung panambak sa likod namin, yung mga saho kasi marupok na. Biruin mo naman, tatlong linggo siya naka-staging sa labas, ulan at saka araw, rurupok talaga yung sako. Kaya nung pinahakot ko na sa kanya labusing, nagdala sila ng panibagong sako kasi kunting buhat lang dyan, nawawarat na talaga yung sako kasi marupok na talaga. Kasi minabuti ko na rin na talagang mahakot na siya dahil nag-ulan na at saka baka babara doon sa drainage ng daluyan ng tubig doon. Kaya sabi ko, kailangan talaga mahakot yan. Sabi ko, kahit na magbayad ako ng panibago, pasasalamat ko na rin sa kapitbahay namin. Kasi alam mo na, kahit na sabihin natin na nag-volunteer sila, kailangan mo pa rin ng rewards. Ayan. So, kaya sabi ko, nakausap sila mga na bandang alas 3 na ata yun. Kasi sabi ko nga, nagantay-antay ako makadarating na yung kausap ko nung that time na yun. Wala naman pala talaga. So, ayun, pagdating na alas 3, pagkatapos magawa ng motor ni Boss Alan, ayan, sinabihan niya ako na puntahan lang yung kumpare niya may tricycle kasi tayo-tayo lang din naman. At hindi naman talaga siya totally naghahakot ng basura, yung ano lang talaga nila, yung kusang loob lang talaga sila nag-volunteer na hahakotin na lang nila. Kaya tuwang-tuwa naman ako kasi mawawala na yung tambak sa harap kasi matagal na rin siya. At saka hindi kasi hahakotin niya ng mga homeowners association pag mga ganyan mga basura namin, mga bato o kaya mga buhangin, lupa, hindi nila hinahakot yan kasi ang hinahakot ng mga ikuman, yung naghakot ng garbage namin is yung mga basura lang talaga, kasi basura lang talaga. So ganito kasi kabigat, hindi nila hinahakot yan kasi kung kala ko kung ganun kadami sa isang sako kahit hindi puno, magaan na mabigat din pala. Kaya nilisako nila talaga panibago dahil mahirap buhatin. Ayan. So, thankful ako kasi may kapitbahay ako na tulong concern talaga dun sa amin. Kaya, ang ano naman kasi kumbaga, yung
yung hindi mo in-expect na mga kapitbahay na mababait. Kaya concern sa kapitbahay nila. Kaya saludo ako sa inyo dyan mga kapitbahay ko sa Pasinaya. Napaka blessed at saka nakakataba ng puso kasi hindi isang beses ako tinulungan ni Boss Alan. Marami na rin yan sa mga ano sa bahay, yung sa mga yung kakabitan namin na mga frame. Ayan, meron siyang barina. Ayan, siya talaga. Kaya minsan nahiya din ako lumapit sa kanya, pero nung time talaga lumapit na ako sa kanya kasi maghahapon na, tapos babalik na naman ako ng Maynila. Kaya iniisip ko talaga na wala naman akong nagawa na naman. Kaya kailangan ko talaga na mahakot na agad siya. So ayan, mas ano na talaga, kumbaga kampante na kami dahil wala nang matatapon yan sa labas. Kasi nung pag uwi ko ng umaga na yon, gabi ako umuwi, tapos kinabukasan paggising ko, yung tubig ba doon nabara na kasi, kaya hindi na diretso yung tubig na dadaloy doon sa ano ng drainage ng tubig. Kaya grabe ang aking pasalamat sa mga kapitbahay ko kasi yung tulong nila ba, kasi ano iba, kakaiba ang tulong nila talaga, baga pure na tulong talaga kasi nagawa agad ang paraan. Kaya sa sunod, Boss Alan, babawi kami sa iyo, bibigyan ka namin ng maraming tambak ulit. Kaya yun, yun, malinis na, nakaka-maaliwal sa tingnan sa harapan namin. At saka sana naman yung kotse namin dyan hindi masagi. Kasi wala na talaga, parang ano na sa amin, nakakaano na sa harapan namin, nakabalandra, hindi namin pag-aari. So ayan yung mga sako na, ayan yung hahakotin na nila Boss Alan na hindi pa nahakot. Ano na yan eh, pitong sako yan, nilabawasan sa nung time na nanghingi yung kausap ko. Yan, bali na mahakot ito ngayon dahil anim. Kailangan kasi hindi pala pwede pagsama-sama sa ganyan ka lang kasi mabigat hapon. Na hindi pa nahakot talaga. Yung sako ko na hindi pa. Kaya nakakatuwa din naman kasi nahakot na. So finally talaga naumpisa na agad din nila Boss Alan, mga 4 o'clock niya na 4:30. Kaya naumpisa sila maghakot. So nire-sako nila yung mga panambak kasi para mag-ano talaga, kaya maliliit na sako nilagyan. Yun. Kaya yung tricycle ni Boss Roldan, kaya parang hirap na hirap din kasi mabigat din kasi yan eh. So yung ganyan 3/4 na sako, pag niresak na sa maliliit na sako, parang umaabot siya ng 6. Kasi pag ano pala siya, pag nabuhos na tapos iresak, parang dumami lalo tingnan. Kaya yun, buti na lang marami silang sako maliliit. Yun. So ayan, nag-umpisa na talaga sila magsako na Boss Alan. Super thankful ako sa kanila kasi ilang oras na lang babalik na rin ako ng Maynila tapos hindi pa nahakot. Ayan, malapit na matapos. Kaya tsaka hinihimay-himay pa rin nila yung ano eh, yung may mga nakasali kasi ng mga bakal-bakal sa panambak, kaya kinukuha nila pala sinipir para iba yung tapon din nun. Bilis lang din nila nahakot, siguro mga 1 hour lang nahakot na nila agad kasi nakailang balik sila dyan. Siguro mga bilang 5 ata nahakot nila sa tricycle kasi hindi man pwede karga lang sa tricycle. Yan, kaya minabuti talaga nila na paunti-unti lang yung buhat para hindi mabigat. Kaya
magbigay din ako kahit isang bote lang na alam mo naman bilog. Ayan, kaya thank you kasi malinis talaga at saka winalis pa ni Boss Roldan yung mga natitira na maliliit, pero yung parang alikabok na sabi niya pag umulan daw matatanggal na yan sa post na ulan. Yun, kaya thank you po talaga sa inyo. Kaya nga, Boss, nililipat ko nga dito sa pasok-pasokon. Sana, hindi kayo dito kasi magbabago dati, sa ang dami pagbabago rin pato ninyo. dito, Halimbawa, punong-puno po eh. kailangan po talaga ng kahit sa maliit na paraanan ay nagawan po talaga ng malaking paraan para mahapon. Kaya thank you sa inyo. At saka tagulan na rin, kaya kailangan ko talaga na ano talaga yung mga basura namin sa labas. Nagkakaano kasi sa kapitbahay pag matakpan yung mga ano sa drainage, kaya mahirap talaga. Thank you sa inyo mga bossing. Sa susunod ulit, ayan, malinis na. Salamat. Sabi ko nga, iba talaga yung nagagawa ng mga taong may mga boss nila kang kauban na hindi nagdalang isip na mag-volunteers, tumulong sa kapwa. Sana marami pa taong ganun para pasalamatan natin kay Lord na may mga taong sadyang malikas talaga na matulungin. Kaya kagaya ko na nangailangan ng tulong. Ayan, next time babawi ko din ako sa inyo mga boss. Thank you and God bless po sa inyo lahat. Ayan, malinis na ang bahay. God bless. We'll be right back.